Ano, sasama ka ba sa basketball mamaya? Tanong ng kaibigan ni Sasha na si Duke sa kabilang linya. Napakamot siya sa panga habang nagmamadaling magsagot ng assignments. Hindi ko alam. Depende kung matapos ko to. Utang na loob, Duke. Huwag kang bad influence. Ilang araw na akong nasa galaan. Magkasunod na araw ako nasa labas. Holiday pa ngayon. Tapos wala pa akong magagawa kahit isa sa assignments ko. May pasok na bukas. Tumawa naman si Duke. Tamad ka rin mag-aral. Huwag mong isisi sa akin yan. Sayang, kasama ko pa namang mag-basketball bukas ng crush mo. Nanghina agad ang hawak ni Sasha sa kanyang ballpen. Napagguhi tuloy yun sa papel. Alam na alam talaga ng best friend niyang si Duke ang kahinaan niya. Boyish siya at hindi sobrang girly. Pero marinig niya pa lang ang pangalang Calix. Pakiramdam niya ay babaeng babae ulit siya. Natahimik ka. Natumbo ko bang weakness mo, Mare? Natatawang tanong ni Duke. Bahagya siyang napairap. Magbabasketball ba rin? Magkibigan na kayo? Alam mo, wala ka rin kwenta. Bakit hindi mo ako nirereto kay Calix? Wala ka talagang magandang dulot? Bakit ba naging best friend pa kita? Crush na si Calix simula elementary. Gwapo, mabango, mabait, tahimik, matalino, family-oriented at may takot sa Diyos. Gustong-gusto niya talagang binata kahit minsan parang imposible siyang mapansin at magustuhan. Sino lang ba si Sasha? Isa lang naman siyang boyish na babae na hindi sobrang girly. Mahilig siya sa basketball, mahilig siyang magsuot ng pants at maluluwag na mga damit. Maraming binibili ang mama niya sa kanya ng mga pampaganda at make-up, pero hindi siya makikitang mag-ayos. Bihira lang din siyang mag-dress o magsusuot siya nun kung napilitan o may okasyon. Pero kahit ganoon naman siya, sa isip at puso niya, babaeng babae pa rin siya. Paano kita irereto hindi ka naman type nun? Natatawang sabi ni Duke. Ang mga gusto nun, mga mahinhin, mga soft-spoken, saka matatalino. Ikaw, kahit isa, wala ron. Hindi ka matalino, para kang lalaki kumilos. Balagbag ka magsalita. Paano ka naman magugustuhan ng crush mo? Napairap naman siya. Ewan ko sa'yo. Alam mo, mali ka rin eh. Ang isang tao, may standard yan sa mga taong magugustuhan nila. Ideal type kumbaga. Pero Duke, kapag natamaan ng pag-ibig, basag lahat ng standards na yan, kaya naniniwala kong balang araw, mapapansin din ako ni Calix. Humalakhak pa ang best friend niyang si Raulo. Oo na, sasama ka ba? Sumama ka na. Oo na, sasama na ako. Napanguso si Sasha. Pakopya na lang ako. Tumawa pa ulit si Duke. Kunwari, maayos na estudyante. Pero, kokopya rin pala sa akin. Umismit si Sasha. Sorry wala kasi akong girlfriend na nagsasagot para sa akin. Hiyang-hiya naman ako sa ginagawa mo. Si Raulo ka. Kaya mo siguro ginawang girlfriend ng top 1 para may tagagawa ka ng assignments mo. Malutong naman siyang minura ng kaibigan niya. Hindi ko gawain yun. Kaya ko namang magsagot kasi matalino ako. Ikaw lang naman ang hindi, Sasha. Saka, hindi ko kayang gawin kay Freya yun. Girlfriend ko siya, kaya dapat kapag kasama ako, baby time lang. Ako lang dapat ang inaasikaso niya. Mahal ko yun eh. Alam kong masyado pa akong bata, pero, Mare, nananaginip na ako na kasal na kami at may mga anak na. Hindi niya na pinatapos sa pagsasalita si Duke. Ilang ulit niya na yung narinig. Nahuhulog na naman ang kaibigan niya sa mga pantasya nito para sa girlfriend nitong si Freya. Siya na lang ang nandidiri. Ang sakit sa likod. Bulalas niya at nag-inat. Iinom na sana si Sasha, pero wala na palang laman ng tumbler niya. Kaya naman, lumabas siya sa kwarto at tahimik na bumaba sa hagdan. Pero natigilan siya nang marinig na nag-uusap ang mga magulang niya sa kusina. Hindi nagsisigawan ang mga ito. Basta nag-uusap lang, pero ramdam ni Sasha ang tensyon. Hindi ko sinasabing hindi totoo yun. Mahinang sabi ng nanay niyang si Agnes. Sinasabi ko lang, hindi na sapat. Huminto si Sasha sa paglalakad. Ang kamay niya ay bahagyang dumampi sa pader ng pasilyo. Huminga ng malalim ang ama niyang si Conrad. Di ano pang ginagawa natin dito? Maghiwalay na lang tayo.
kaysa ganito ang pakikitungo natin sa isa't isa. Nagsalita muli ang mama ni Sasha. Hindi ko rin alam, Conrad. Paulit-ulit ko na rin tinatanong sa sarili ko yan. Tahimik siyang umurong at bumalik sa sala habang malakas ang kabog ng dibdib. Pumasok siya sa kusina. Nagulat ang mga magulang niya nang makita siya. Binuksan niya ang ref at nanginginig ang mga kamay na nagsali ng tubig sa kanyang tumbler. Anak, narinig mo ba ang pinag-uusapan namin? Seryosong tanong ng kanyang ama. Conrad, ngumiti ang nanay niya ng bahagya. Hey Sasha, kumustang school? Napakurap si Sasha. Masyadong normal ang tono ng mama niya na nahihirapan siyang questionin iyon. Hindi sila vocal sa mga salubin sa loob ng pamilya, kaya ngayong may ganito, ang hirap palaging kumprontahin. Ayos lang po, sagot niya habang dahan-dahang umuupo sa tapat ng mga ito. Ano po bang meron? Umayos ng upo ang kanyang ama. Hindi naman makatingin sa kanya ang nanay na si Agnes. Napagdesisyon na naming maghiwalay. Mahinang sabi ni Conrad. Napatitig si Sasha. Maghiwalay? Ano pong maghihiwalay? Bakit po? Ano po yan? Pahinga lang po sa isa't isa? Hindi. Malumanay, nasagot ni Conrad. Hindi ito pahinga. Gusto na naming tapusin ang pagsasama naming dalawa. Bumagsak ang mga salita na parang hollow blocks sa kanyang dibdib. Naghintay si Sasha ng susunod. Baka may kasunod na biro, baka may twist, baka sabihing joke lang. Pero walang dumating na ganon. Hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw, nandoon lang siya, nakaupo. Parang biglang hindi na gumagana ang mga binti niya. Bakit po? Tanong niya. Hindi naman kayo nag-aaway? Tahimik lang kaming mag-away ng papa mo. Ayaw namin na maapektuhan ka kapag nakikita mo kaming nag-aaway. Pero, ang totoo, wasak na wasak ng pagsasama namin. Paliwanag ng kanyang inang si Agnes. Sinubukan naming gawing maayos ang lahat. Para sa'yo kaya kami nananatili, pero hindi na talaga namin kaya. Matagal na po pala kayong hindi okay? Bulong ni Sasha. Nagtinginan ng dalawa at sapat na yun na sagot. Mukha silang masayang pamilya kahit maliit lang. Pero hindi niya inasahang may ganoon na palang kalaking problema ang mga magulang niya. Hindi ko maintindihan, sabi niya at tumayo na ngayon. Sabay pa rin kayong kumakain, nagkakwentuhan pa kayo, nagtatawanan pa nga kayo nung isang gabi dahil sa pelikula. Minsan, marahang sabi ni Conrad. Kahit mahal pa ng dalawang tao ang isa't isa, hindi na sila tama para sa isa't isa. Nawala ng pagmamahal namin sa isa't isa ng mama mo. Pinipilit pa naming ayusin itong mga nakaraang araw, pero gusto ko nang sumuko, anak. Ganon din ang mama mo. Inabot ni Agnes ang kamay niya. Umatras naman si Sasha. Hindi. Bakit kayo maghihiwalay? Hindi niyo man lang ako inisip? Hindi niyo man lang inisip ang kapatid ko? Ang liit-liit pa nun. Bakit sumusuko kayo? Dapat ayusin yung pagsasama niyo. Talaga bang ibibigay niyo sa amin ni Sam ang sirang pamilya? Damdamin niyo lang po ba talagang mahalaga? Hindi niyo po iniisip ang mararamdaman namin ni Sam? Sasha, bakas ang sakit sa mga mata ni Agnes. Pero nakalabas na siya ng pinto, hawak ang cellphone at ang mga paay gumagalaw na parang may sariling isip. Labis ang hinanakit ni Sasha sa kanyang mga magulang. Dapat masaya at buo ang pamilya nila. Yun ang kanyang kinalakihan. Bakit hindi magawa ng mga ito na lumaban at huwag mapagod sumubok para sa kanilang dalawa ni Sam? Pagkarating sa kwarto, hindi na siya nakapag-aral ulit. Tulala lang siya habang nasa kama. Maya-maya umilaw ang screen. Tumatawag ang kaibigan niyang si Duke. Sinagot niya agad sa unang ring. Hindi agad nagsalita si Sasha. Si Duke man ay tahimik lang din. Parang kanina lang, nangungulit pa itong mag-basketball sila kanina. Sa wakas, nagsalita na ang binata. Hindi tuloy ang basketball. May nangyari sa bahay. Nag-aaway ang mga magulang ko. Maghihiwalay na raw sina mama at papa. Umawang ang bibig ni Sasha.
Sina mama at papa rin maghihiwalay na. Kinabukasan, doon pa lang nila na ituloy na pag-usapan ni Duke ang mga nangyayari sa pamilya nila. Wala ng tao sa luma nilang basketball court sa likod ng paaralan. Nakatambay lang sila roon hanggang gabi, parang wala pang lakas ng loob na umuwi. Nakaupo si Sasha sa pangalawang bench, yakap ang tuhod at nakatungo ang ulo. Ayos ka lang? Tanong ni Duke sa kanya. Mamaya, uuwi na tayo. Dala ko naman ang motor. Pasensya na. Hinatid ko pang girlfriend ko. Ang tagal namin nag-usap. Napag-usapan din namin ang problema ko at ang problema mo. Ayaw ko pang umuwi. Parang ayaw mo pa rin umuwi, Sasha. Hindi sumagot si Sasha. Tinapik lang niya ang espasyong katabi niya. Tahimik na umupo si Duke. Matagal silang walang imik. Katahimikang mabigat pero hindi nakakabingi. Hindi ako umiyak. Bulong ni Sasha. Kakaiba ba yon? Tumingin si Duke sa malayo. Ako rin. Parang hinihintay ko pa rin na prank lang to, sabi ni Sasha at ginulo ang buhok. Na may ilalabas bigla at sasabihing, surprise! Nakakamera ka, nawaw mali ka. Napasinghap si Duke at bahagyang natawa sa kanyang sinabi, pero halatang nasasaktan din. Kahapon, sa amin, nagsisigawan sina mama at papa. Ang dami-dami nilang pinag-aawayan na hindi na namin maintindihan. Sa kwarto kasi sila nag-away. Ayaw sabihin sa amin ang problema. Tapos bigla na lang sinabi sa amin na maghihiwalay na sila. Pwede ba yun? Napahinga si Sasha ng mahina. Sina mama at papa naman, kalmado lang mag-usap. Kalmado kasi palagi si papa. Sabi nila maghihiwalay na rin sila. Hindi nila sabihin kung ano bang dahilan. Ang sabi lang na wala na sila ng pagmamahal sa isa't isa. Na may mga pag-aaway lang sila na hindi namin nakikita ni Sam. At ang totoo raw, wasak na raw ang marriage nila. Hindi man lang ipaglaban. Kinaiinisan ko ang pagiging kalmado nila. Parang alam mo yon, nakamove on na sila at nakalimutan kaming sabihan. Ako naman, inaasahan ko talagang maghihiwalay ang mga magulang ko. Palagi silang nag-aaway, hindi nagkakasundo. Ultimo, maliliit na bagay. Pag-amin sa kanya ni Duke. Alam mo naman yon, Sasha. Nakakwento ko naman sa'yo. Sa harap ng ibang tao, okay sila. May mga pagkakataong nagkakasundo naman sila. Kaso kapag nagtalo, talagang sigawan. Pero kahit ganun, nagkakasundo pa rin naman. Kaya may parte sa akin na umaasa pa rin na kahit papaano, hindi mauwi sa hiwalayan ang pagsasama nila. Ayoko rin ng broken family para sa akin at sa mga kapatid ko. Ayokong maranasan ang nararanasan ng ibang mga anak na may broken family. Parang ang hirap. Parang ang sakit. Tiningnan niya si Duke. Sa unang beses, nakita niyang kaibigan na maging ganoon kalungkot. Kapag magkasama sila, palagi silang nag-aasaran, nagtatawanan, pero nang sandaling yon, isa't isa pa rin ang sandala nila. Wala na ang pilyong ngiti, wala ang karaniwang taas kilay o biro, mukha itong pagod, naguguluhan at nalulungkot katulad niya. Pareho pala tayo, mahinang sabi ni Sasha. Sumandal sila sa bench, hinayaang lamunin ng gabi ang katahimikan. Ayokong tumira sa dalawang bahay kapag hiwalay na sila, bulalas ni Sasha. Ayokong mag-impake tuwing linggo. Dagdag ni Duke, naiisip na rin ang magiging hinaharap kapag naghiwalay ang mga magulang. Ayokong mahati ang Pasko. Inihiling ni Sasha ang ulo sa balikat ni Duke. Makasarili bang umasa kung manatili sila na magkasama para sa amin ni Sam? Hindi, sagot ni Duke. Pero baka wala na rin talagang saysay. Ewan ko, hindi ko na alam. Kung makapagdesisyon naman kasi ang mga yon, parang walang mga anak. Napabuntong hininga si Sasha. Pero sana may magagawa tayo. Binigyan siya ni Duke ng bahagyang tulak. Naalala mo nung sinubukan nating paibigin yung pusa ko sa pusa mo para magkaanak sila? Napatawa siya ng mahina. Sira ka ba? Mga hayop naman sila. Wala silang love connection. Basta babae at lalaki, go na go. Ang pangit natin sa matchmaking. Wala tayong talent dyan. Hindi ko alam kung paano aayusin to. Aminado ni Sasha.
Tumingala si Duke at pinagmamasdan ang mga bituin. Ako rin, mag-asawa na lang kaya ako. Bubuo ako ng sarili kong pamilya bago sila masira. Buntisin ko na lang kaya si Freya. Agad niya itong binatukan. Wala ka talagang kwenta? Huwag mong gagawin yan, sisirain mo pang buhay ng girlfriend mo. Ikaw talaga? Tumawa naman si Duke. Joke lang, alam ko naman yun. Nire-respeto ko naman yung si Freya. Dadalhin ko yan sa altar. Umismid naman si Sasha. Walang hiya ka talaga? Huwag talagang mabanggit sa usapan si Freya. Kapag si Freya na, para ka namang timang na patay sa kanya. Wala kang ibang bukang bibig kundi siya lang at ang mga pangarap niyong magkasama. Ang kaninang lungkot, napalitan ng kulitan nilang magkaibigan. Kahit paano, gumaan ang kanilang mga kalooban. Pareho sila ng problema kaya kahit papaano, naiintindihan nila ang isa't isa. Kaso, ang lungkot na kanilang nadarama, nagtuloy-tuloy lang sa mga sumunod na araw. Tuluyan na kasing naghiwalay ang mga magulang niya at inaasikaso na lang ang divorce papers. Lumipat ang kanyang ama na si Conrad sa kondo na malapit sa trabaho nito. Samantala, naiwan naman sila ni Sam sa bahay ni Agnes. Binibisita pa naman sila ng kanilang ama, pero tuwing weekends lang. Tumatawag na lang si Conrad araw-araw at kinukumusta sila ni Sam at binibigyan ng allowance. Anak, naglagay ako ng extra money sa wallet mo in case na kailangan mo, sabi ng kanyang ina. Hindi siya nagsalita at kumain na lang. Nagtatampo pa rin si Sasha. Wala naman siyang nakikitang mali. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangang maghiwalay ng mga ito. Wala na po ba talaga kayong pag-asang magkabalikan ni Papa? Hindi niya na napigilang tanong. Umiwas si Agnes ng tingin. Ang papa mo na ang nakipaghiwalay. Bakit po siya? May kabit po ba si Papa? Bahagyang nanikip ang dibdib ni Sasha. Kasi, bakit atat na atat po siyang umalis dito sa atin at manirahan ng mag-isa sa kondo niya? Napalunok naman si Agnes. Anak, wala. Please, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Talagang nawala na lamang ang pagmamahal namin sa isa't isa ng papa mo na nagiging toxic na lang ang pagsasama naming dalawa. Kahit sa pagkakataong yon, wala pa rin siyang nakuhang malinaw na sagot. Tugon na naman yon at dapat maging sapat na. Pero hindi niya maintindihan kung bakit maghihiwalay ang kanyang mga magulang dahil lamang nawala na ang pagmamahal sa isa't isa. Pakiramdam niya ay napakababaw na rason lang noon. Hayop po! Hayop! Bulalas ni Duke habang kumakatok sa bintana ng kwarto niya. Napairap naman si Sasha, parang gusto niyang saksakin na lang ng gunting ang binata. Hindi niya na matandaan kung paano niya naging kaibigan ang siraulong si Duke. Napailing siya habang bumabangon mula sa kama. Alam niya na kung sino yon. Lumapit siya, hinawi ang kortina at tumambad si Duke na nakatayo sa gilid ng bubong sa labas ng kanyang kwarto. May hawak itong plastic container at nakangiti na parang hindi kagagaling sa pag-akyat ng bahay nila. Mahuhulog ka riyan at mababalian ng leeg, sabi niya habang binubuksan ng bintana. Para ka talagang akyat bahay, may potential ka pare. Kailan ang operation yun ng kasama mo sa akyat bahay? Gwapo ko ng mga akyat bahay. Bulong ni Duke at isiningit ang isang paa papasok. Kapag sa bahay ni Freya ako ganito, nagugulat siya. Pero gusto ko kasi siyang makita sa kalagitnaan ng gabi. Hindi naman kami papayagan kaya pumupuslit ako. Tinaasan ni Sasha ng kilay ang binata. Sana mahuli ka ng tatay niya at habulin ka ng taga. Sagot ko ng bulaklak at kandila sa burol mo. Tumawa naman ito. Wala naman kaming ginagawang masama. Nag-uusap lang kami. Saka tinititigan ko siya ng magdamag. Ang ganda eh. Binato niya ito ng unan. Manahimik ka na. Wala akong pakialam sa love life mo. Hindi ako makaka-relate hanggang hindi nagiging sa akin si Calix. Saka, bakit ka ba nandito? Ano yung dala mo? Itinaas ni Duke ang container na parang treasure chest. Natirang pancake mula sa breakfast namin kanina. Kadiri ka talaga? Anong kadiri? Masarap to. May strawberry syrup. Favorite mo nga kaya dinala ko. Natatawang sabi ni Duke.
Napangiti si Sasha kahit kaunti. Kapag talaga malungkot siya, alam ng kaibigan niya kung paano siya pasayahin. Malaki ang agwat nila ni Sam, kaya nang maging best friend niya si Duke, para siyang nagkaroon ng kapatid na ka-vibes niya. Umupo si Duke sa kama at binuksan ang container. Ang mga pancake ay hindi pantay ang hiwa, malamig na at bahagyang naipit pa. Bakit ganitong itsura? Baka naman tira-tira mo to at ipapakain mo lang sa akin. Inabot nito ang tinidor kay Sasha. Sira, naipit lang yan. Napaka-judgmental mo. Pasalamat ka nga, dinalhan pa kita. Saka, huwag kang mag-demand dyan. Hindi naman kita girlfriend. Huwag mong sabihin sa akin na may lihim kang pagtingin sa akin. Agad naman siyang nangilabot. Kadiri ka? Sira ulo? Kumagat na lang si Sasha ng walang reklamo. Malamig ng pancake, pamilyar na panunukso at tahimik na kwarto. Halos sapat na para makalimutan nilang gumuho ang mga mundo nila. Bumagal ang pagkagat nila. Unti-unting naging mabigat ang lasa ng pancake, hindi na pambulabog loob kundi para umiwas sa katotohanan. Sumandal si Sasha sa palad at tumingala sa kisame. Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko kung may namiss akong senyales para hindi ko agad makita na sira na palang relasyon ni na mama at papa. Hindi agad sumagot si Duke. Nang sulya pa niya ito, malayo na ang tingin ng binata. Umalis na si mama. Pumunta na muna siya sa bahay ng kapatid niya. Magpapalamig lang yata ng ulo. Hindi niya naman kami maisama kasi may pasok. Paano kung ayusin natin? Bigla niyang tanong. Tumingin si Duke sa kanya. Anong ayusin natin? Nagdesisyon na sila. Yung mga magulang natin, aniya. Paano kung tayong tumulong para ayusin nila to? Ang sinasabi ko lang, baka masyado silang nagmamadali. Baka kailangan lang nila ng tulong o ng kaunting push pa. Ayaw nilang diretsohin tayo kung anong problema. Kaya magmamanman, mag-obserba at mag-ipon tayo ng mga impormasyon. Tapos gumawa tayo ng plano para magkabalikan ng mga magulang natin. Itinaas ni Duke ang kamay para patahimikin siya. Ayaw pang maniwala sa plano niya. Seryoso ako, Duke. Gusto nalang batukan ni Sasha ang kaibigan. Aalamin natin kung bakit talaga sila maghihiwalay at kung mababaw lang, kagaya ng kulang sa komunikasyon, manghihimasok tayo. Natawa si Duke. Totoo to ah. Desperado na ako. Paano kung hindi talaga maayos? Tanong ni Duke sa kanya. Paano kung may nangaliwa o may kasinungalingan? Paano kung may makita tayong hindi na natin kayang ayusin talaga at mahirap ang tanggapin? At least may ginawa pa rin tayo. Hindi natin pinanood lang na mangyari. Mahina niyang sagot. Sinubukan natin. Napalunok si Sasha. Biglang naging mabigat ang plano nila. Maya-maya'y umuwi na rin naman si Duke. Pagbalik ni Sasha sa higaan niya, masakit pa rin ang dibdib niya pero hindi naman hid. May misyon siya, may kasunduan sila. At kahit katiting lang, kakapit siya sa munting pag-asang iyon. Gayunpaman, kahit anong piga ang gawin nila ni Duke mula sa kanilang mga magulang, wala silang makuhang impormasyon. Kaya nag-isip na lang sila ng ibang plano para at least may dahilan para muling magkasama-sama ang kanilang mga magulang. Subalit habang tumatagal, may mga kakaibang napapansin si Sasha sa kanyang ina na si Agnes. Magkasama na naman kayo ni Duke? Tanong ng kanyang ina. Tumango naman siya pagkatapos uminom ng tubig. Nag-basketball po kami. Ikaw, alam kong hindi ka tomboy. Pero sana, limitahan mo ng pagsasama mo kay Duke. Dalaga ka na. Mga lalaki pa palagi ang kasama mo. Masama ng tingnan. Bigla na lang sabi ng kanyang ina. Natigilan siya. Hindi kailanman naisip ni Sasha na delikado ang kanyang matalik na kaibigan. Pero sa paraan ng pag-uugali ng kanyang ina nitong mga nakaraang araw, para bang may granada na sa bag ni Duke na magpapahamak sa kanya. Natawa si Sasha. Mama, si Duke lang yon. Napailing naman si Agnes. Exactly. Mga teenager na kayo. Pwedeng magbago ang mga bagay sa pagitan yung dalawa. Napakunot ang noon ni Sasha. So what po kung teenager na kami, saka may pagbabago sa bawat tao,
Ano pong nakakapangamba kung may magbago po sa aming dalawa ni Duke? Huminto sa pagditiklop ng nilabhan ng kanyang ina. Ang sinasabi ko lang, nag-iiba ang nararamdaman sa ganyang edad. Sinasabi mo po ba na pwede ako ma-inlove sa kaibigan ko? Hindi po ako ma-inlove kay Duke. Sagot ni Sasha na may halakhak. Para ko na po siyang kapatid. Tumango ang kanyang ina, pero nanatiling pantay ang tono ng boses. Kahit ganon, mahalaga pa rin na may boundaries kayo sa isa't isa. Teka lang po ma, may girlfriend po si Duke. Dagdag ni Sasha na ngayon hindi na maintindihan kung bakit sinasabi yon ng kanyang ina. At kahit wala po, parang walang pag-asa dahil hindi naman po uso sa amin ang kilig. Para lang po kaming magkapatid. Huminga ng malalim si Agnes. Kahit na, hindi na dapat kayo ganun ka-close. Mas lalong bumabaha ang pagtataka kay Sasha. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit nito sinasabi yon. Para bang may natatakot ito na may gawin sila ni Duke higit pa sa pagkakaibigan na mayroon silang dalawa. Mama, hindi mo po ba pinagkakatiwalaan si Duke? Napakurap naman ang kanyang ina. Hindi yan ang sinasabi ko. Ano po ba ang gusto niyong mangyari? Giit ni Sasha. Kasi sa totoo lang po ma, hindi ko po kayo maintindihan. Parang gusto niyo po akong palayuin kay Duke na alam niyo pong imposible. Bata pa lang po magkasama na kami. Ang sinasabi ko lang, mas maigi nang may distansya. Yun lang naman, lalo na't dalaga ka na. May hubog na rin ang katawan mo. Hindi ka pala ayos pero maganda ka. Huwag ka nang masyadong dumikit sa mga lalaki. Hindi nakapagsalita si Sasha. Nakagawian niya na ang sumama sa mga lalaki. Hindi para makipaglandian, kundi para makipagkaibigan. Wala naman kasi siyang ka-close na babae bukod kay Freya. Yung iba, pinaplastic lang siya. Isa pa, anong gagawin niya kung panlalaki ang mga hilig niyang gawin? Hindi na sumagot si Sasha ng sandaling iyon. Hindi dahil natanggap na niya, kundi dahil hindi niya na alam kung saan pa patungo ang kanilang usapan. Lumipas ang ilang araw, patuloy na kumikilos ang nanay niya na parang normal, pero ramdam ni Sasha na parang may mali. Isang hapon, maagang umuwi si Sasha mula sa eskwela. Nakansel ang huling klase dahil sa emergency faculty meeting. Hindi siya inaasahan ng ina hanggang alas 5. Pagpasok niya sa bahay, inilapag niya ang sapatos sa shoe rack. Narinig niya ang mahinang tawa ng ina mula sa sala. Tahimik at malambing, klase ng tawa na matagal na niyang hindi narinig. Dahan-dahan siyang lumapit. Nakaupo si Agnes sa sofa. Maliwanag ang mukha sa kakaibang ningning. Hawak nito ang cellphone gamit ang dalawang kamay at mabilis ang paggalaw ng mga hinlalaki. Ngumiti ito habang nakatingin sa screen. Nakakiling ng kaunti ang ulo at para bang may nakakakilig sa kausap nito. Hindi maipagkakaila dahil namumula ang pisngi. Isang hakbang siyang umatras, kaya may nakalampag siya sa may pinto. Napabalik ko si Agnes na muntik nang mabitiwan ng cellphone. Sasha, ang aga mo. Nakancel po yung last class. Casual na sabi ni Sasha at pilit ang tono. Mabilis na sagot ni Agnes. Nag-check lang ako ng kung ano. Ibinaba nito ang cellphone nang nakatalikod sa screen. Saka mabilis na tumayo na parang napasok. Gusto mo ng merienda? Nag-bake ako kanina ng banana bread. Tumango si Sasha at hindi inaalis ang tingin dito. Sige po. Dumaan si Agnes sa tabi niya at nagpunta na sa kusina. Tinitigan ni Sasha ang cellphone. Kinuha niyang phone at tinapang screen. May password. Bahagyang nanginig ang kanyang kamay. Hindi dating pinapasswordan ang cellphone ng mama niya. Bakit ngayon? Bakit biglang kailangan itago? Maingat na ibinalik ni Sasha ang cellphone sa kinauupuan nito. Kinuha niya ang banana bread nang bumalik ang ina. Kinain niya yon, ngumiti at tumawa pa sa kwento nito tungkol sa pasaway na pasyente kanina sa ospital. Nurse kasi ito sa isang ospital malapit sa kanila. Pero sa loob niya, may gumising na pagdududa at ayaw nang matahimik. Kinagabihan, nakabalot si Sasha sa kumot habang nakatitig sa kisame.
May bahagi pa rin sa kanya ang gustong maniwala na wala lang yon, na nag-overthink lang siya. Pero may mas malalim, mas malamig na bahagi sa kanya ang nagsasabing iba yon. Hindi ganun ngumiti ang ina niya tuwing kausap ang mga kaibigan. Kinuha ni Sasha ang sariling phone at tinawagan si Duke. Napatawag ka, Mare. May problema na naman ba? Tanong ni Duke sa kanya. Bilisan mo may date pa kami ni Freya. Huminga ng malalim si Sasha. Ang weird ni Mama ngayon. Nakikipag-text siya kanina sa cellphone niya. Kinikilig. Feeling ko may ibang karelasyon si Mama. Tapos nitong nakaraan, ang weird na pinapalayo niya ako sa'yo kasi raw baka ma-develop ang feelings natin sa isa't isa. Sobrang hiyak nun. Pero hindi ko pa rin talaga maintindihan kung bakit nga ako pinapalayo sa'yo. Parang kulang na lang sabihin niya na may gagawin tayo sa kama. Kadiri ka. Singhal agad ni Duke. Diba? Yan din ang reaksyon ko. Mag-best friend tayo at magkababata kaya natural na close talaga tayong dalawa. Kaya nga hindi ko maget si Mama. Bakit parang ang praning niya sa part na yun? Puro paglalabas lang ng sama ng loob ang ginawa niya habang kausap si Duke. Nakikinig naman ito kahit paano, pero hindi rin nagtagal. Nahihiya naman kasi siyang makaistorbo sa date nito kay Freya. Sa mga lumipas na araw, patuloy lang yung bumabagabag sa kanyang isipan. Pilit niya na lang ibinabaling sa ibang atensyon. Mas lalo lang siyang mai-stress kapag patuloy niya pang iniisip. Hi Sasha! Nakangiting sabi ni Freya. Tumango naman siya. Hello! Himala! Hindi nakabuntot sa'yo ang asong si Duke. Mahina itong tumawa. Kayo talaga. Gusto lang naman kitang kumustahin. Alam kong pareho kayong may problema sa mga magulang nyo. Nakakwento sa akin ni Duke na dinadamayan yung isa't isa. Gusto kong makinig sa mga problema nyo. Kaya lang, sobrang busy ko rin talaga sa student council. Ngumiti naman si Sasha. Ayos lang. Para lang kasing ewan. Mag-best friend talaga kami. Pati problema sa pamilya. Gaya-gayang boyfriend mo. Pero teka, hindi ka ba nagsiselo sa amin? Tumawa naman si Freya. Hindi ko rin alam kung bakit hindi ako nakakaramdam ng selos. Kahit alam kong close na close kayong dalawa. Siguro kasi dahil palagi akong binibigyan ng assurance ni Duke na ako lang. Saka hindi ko talaga kayo nakikita in a romantic way. Para sa akin, magkapatid lang kayong nagbabardagulan. Humalakhak na rin si Sasha. Aba, dapat lang bigyan ka ng assurance ng kaibigan ko. Ang ganda-ganda mo Sira ulo siya kung sasaktan ka niya. Saka tama na wala kang dapat ikaselos. Kadiri pa naman yun. Ano ba nagustuhan mo ron? Patay naman ang mga kuko ni Duke sa paa. Sandali pa sila nagkwentuhan ni Freya hanggang sa sinundo na ito ni Duke. Naiwan na tuloy ulit siyang mag-isa. Pero hindi agad nagtagal yon. May isa kasing lalaking naghihintay pala sa kanya sa ilalim ng puno sa tapat ng building nila. Calix, ano ginagawa mo rito? Sinong hinihintay mo? Tanong ni Sasha at pilit itinatago ang pananabik. Ikaw ang hinihintay ko, Sasha. Sagot ng binata. Gusto kong sabay tayong umuwi. Hindi inasahan ni Sasha na lalapit si Calix pagkatapos ng klase. Lalo na ang alokin siyang sabay silang umuwi. Doon din naman ang daan ko, sabi nito sa kaswal na tono habang isinasabit ang bag sa isang balikat. Napatingin si Sasha sa kanya ng ilang segundo bago nakasagot. Oo sige. Ayos lang. Oo naman. Siyempre pwede mo akong ihatid kahit kailan mo gusto. Tinakpan niya agad ang kanyang bibig. May multo naman ang ngiti sa mga labi ni Calix. Mga salita niya pa lang halatang gusto niya ang mga nangyayari. Hindi man lang siya nagpakipot. Sige, ihahatid na kita araw-araw. Nakangiting sabi ng binata. Umuna na si Sasha sa paglalakad at bahagyang hinahampas ang kanyang bibig. Siya na rin talaga ang nagsiwalat sa sarili niya. At ngayon, magkatabi silang naglalakad. Pinilit niyang huwag pansinin ang pawis sa palad niya. Pinupunasan niya yon dahil baka mamaya magka-holding hands na sila. Pero alam niya namang imposible pa yon. Nag-usap sila tungkol sa school at sa mga typical na bagay. Tumawa si Calix sa mga biro niya at para kay Sasha, parang tumigil sandali ang mundo.
Pagdating nila sa kanto kung saan sila karaniwang naghihiwalay, bumagal ang lakad ni Calix. Uy, bago ka umalis, sabi ng binata habang hinihimas ang batok at tila biglang nahiya. Pupunta ka ba sa prom? Bahagyang natigilan si Sasha at huminto rin ang tibok ng puso niya saglit. Oo, iniisip ko kasama ng mga kaibigan ko. Mabilis niyang sagot, pilit na hindi nagpapahalata ng excitement. Siguro sa likod lang ako kakain, magtatago sa ilalim ng lamesa. Kung may makikipagsayaw man sa akin, baka mga tropa ko lang din ng mga siraulo. Ngumiti si Calix at parang kabado sa kanyang binata. Well, iniisip ko sana, gusto mo bang sumama sa akin? Napatingin lang si Sasha. Parang naghangang utak niya ng 3 segundo. Ibig mong sabihin, inaaya mong maging date ako? Tumawa si Calix. Oo, gano'n na nga. Gusto talaga kitang maging date. Nang mabalitaan ko na tuloy ang prom, ikaw na talagang nilulook forward ko na makadate. Pasensya ka na kung natagalan ako sa pag-aya sa'yo. Nahihiya kasi ako. Ano ka ba? Ako lang to. Huwag kang mahiya. Walang hiya naman ako. Hindi matanggal ang ngiti ni Sasha sa kanyang mga labi. Oo, sige. Pumapayag ako na maging date mo, Calix. Umawang ang bibig ni Calix. Oo. Tumango siya agad-agad at pinipigil ngumiti ng sobra. Oo nga. Hindi na rin mapigilan ang ngiti ng binata. Ayos. Salamat, Sasha. I-message kita. Baka pwede tayong mag-match ng outfit. Text mo na lang sa akin kung anong kulay ang gown mo. Bahagya siyang napangiwi. Gown? Sige. Hindi siya magsusuot ng gown. Hindi niya inisip na magsuot ng gown sa prom. Sabi niya, magsusuot lang siya ng slacks at simpleng suit. Nakabili na nga siya. Malay niya bang magiging prom date niya ang kanyang ultimate crush. Kailangan niyang maghanap ng gown. Kailangan niyang maging maganda sa prom na yon, lalo pa at partner niya si Calix. Oo, tama, gown. Magsusuot ako ng gown. Sagot ni Sasha habang nag-iisip na kung saan makakahanap ng gown ng ganoon ka-rush. Sige, okay yon. Kumaway si Calix at naglakad na palayo, habang si Sasha naman nanatiling nakatayo ng kalahating minuto sa tapat ng gate nila. Pakiramdam niya ay lumulutang siya. Ang totoong crush niya mula pa noon na 10 taon siya, ang batang nilalagyan niya ng puso sa notebook niya. Inaaya na siya sa prom, parang binuksan ng langit at binigyan siya ng milagro. Halos tumakbo na siya paakyat ng kanyang silid. Mama, magsusuot po ako ng gown sa prom ha? Nanlaki ang mga mata nito. Akala ko ba gusto mo lang mag-slacks? Napangiti pa siya lalo at niyakap ang bag. Gown na po mama, ihanap mo po ako ha. Kulay pink? Nagtataka man, natawa na lang ang kanyang ina. O sige. Pagpasok sa kwarto, dinukot niya ang cellphone para tawagan si Duke. Sumagot ito matapos ng 2 ring. Ano bang tinawag mo? Wala ka talagang kwenta, Mare. Naghahalikan pa kami ni Freya dito. Natatawang sabi ni Duke. Bigla namang umasim ang mukha ni Sasha. Kailangan pa bang sabihin sa kanya yon? Napakabastos talaga ng kaibigan niya. Duke! Narinig niyang saway ni Freya sa kabilang linya. Tumigil ka! Sabi niya habang paikot-ikot sa kwarto na parang gusto niya nang mag-cartwheel. Hulaan mang magandang balitang sasabihin ko. Inaya ko ni Calix sa prom. Pare, ako na sinasabi mo na masigap akong kumilos sa kanya. Inaya niya na ako. Inaya ako ng crush ko. Hindi agad nakasagot ang binata. Huwag mo akong sigawan. Ang sakit sa tenga. Sinabay niya ako pa uwi, tapos pagdating sa amin, inaya niya akong maging date niya sa prom. Okay. Saad ni Duke. Masaya ako para sa'yo, Sasha. Seryoso. Matagal mo na siyang gusto. Tama lang na may magandang mangyari naman sa'yo. Bumagsak si Sasha sa kama habang ang kilig ay nananatili sa dibdib niya. Salamat, Duke. Si Calix lang talagang kayang magpangiti sa akin. Kadiri ka, Sasha. Nang matapos ang tawag, hindi na rin nawala ang kanyang ngiti. At least kahit paano, nawala ang kanyang mga pangamba at mga bagay na bumabagabag sa isipan niya.
Nang sumapit ang prom, parang panaginip lahat kay Sasha. Sa sobrang saya niya, parang gusto niya nang magwala. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng yon, batid niyang may kalungkutan pa rin sa kanyang puso na hindi pa nasasagot. Kinabukasan, naghintay siya kay Duke sa harap ng bahay nito. Nakalaylay ang zipper ng hoodie at nakasabit ang earphone sa leeg. Ano ba yun? Tanong ng kaibigan niya. Weekend na weekend. Binubulabog mo na naman ako, Sasha. Tiningnan lang ito ni Sasha. Kailangan kong tulong mo. Napakunot ang noo ni Duke. Tungkol saan? Sa kotse ni Mama. Feeling ko kasi may makukuha akong information tungkol doon. Basta, hindi ako mapakali. Nababagabag ako. Walang nagawa si Duke nang hilahin niya ito papunta sa kanila. Halos walang tao sa parking lot. Wala silang sariling garahe, kaya may sariling parking lot ang subdivision nila. Nakatambay sa dulong bahagi ang lumang silver na sasakyan ni Agnes. Nakuha ni Sasha ang susi ng umaga rin yon habang naliligo ang kanyang ina. Binuksan niya ang passenger side at pumasok. Pwede ko bang malaman kung ano bang hinahanap natin? Tanong ni Duke habang umuupo sa driver's seat. Hindi ko pa alam, bulong ni Sasha. Pero malalaman ko kapag nakita ko. Kasi pakiramdam ko may ibang karelasyon si Mama kaya sila naghiwalay ni Papa. Ayoko namang kumprontahin si Mama nang wala akong ebidensya. Nagsimula sila sa center console. Mga barya, expired na lavender hand sanitizer at nakalimutang granola bar. Binuksan ni Sasha ang glove compartment. May mga resibo roon. Maraming resibo ng mga toll, coffee shop slips at summary ng dental appointment mula sa 2 buwan na ang nakalipas. Mabilis niyang pinapaikot ang mga papel hanggang sa may isang piraso ng resibo ang tumambad. Medyo lukot, may punit sa gilid. Resibo yon ng isang hotel. Nandoon ang pangalan ng hotel, room number at may pangalan ng ama ni Duke na si Diego. Official receipt yon at halatang pinabook at 2 days and 1 night sa isang beach resort. May maliit na picture din doon na wallet size, nasa harap ng dagat at stolen shot ng ama ni Duke. Bakit nasa mga gamit to ni Mama? Nagtataka niyang tanong. Lumingon naman si Duke sa kanya. Ang alin? Ano, may nakita ka na? Tiniklop niya agad ang papel. Wala akong makita. Halika na, labas na at umuwi ka na. Napakamot sa batok ang binata. Ay nako, inestorbo mo lang ako para sa wala, Sasha. Habang pinagmamasdan niyang umuwi ang kanyang kaibigan, parang bumagal ang mundo niya. Ayaw niyang maghinala, pero unti-unti nang nasasagot ang lahat ng mga katanungan niya. Sa mga sumunod na araw, iniwasan niya si Duke. Hindi niya alam kung paano sasabihin ang mga pagdududa niya. Hindi rin naman ito nakakahalata dahil abala ito sa pag-aaral, basketball at kay Freya. Hindi siya lumapit sa dati nilang tambayan sa likod ng science wing. Hindi rin siya nag-reply sa mga message nito kahit mag-aya ng basketball. Sinasabi niya sa sarili niya na kailangan niya ng oras. Pero ang totoo, hindi niya na alam kung paano siya titingin kay Duke ngayon. Sa 3 araw, hinanap siya ni Duke pagkatapos ng klase. Na-corner siya sa hallway malapit sa auditorium. Sasha! Uy, anong ginagawa mo? Umiiwas ka ba? Napapansin na rin ni Freya. Kunot noon itong tanong. Napahinto siya habang dala ang bag. Duke, hindi naman. Hindi mo ako maloloko, Mare. Bakit ka umiiwas? 3 araw na. Para kang sira. Ghost ka ng ghost sa akin. Ani Duke at halatang nagtatampo na. Hindi ka nagre-reply. Hindi ka sumasama sa basketball. Anong problema mo? Sa mama mo na naman ba? Napalanok si Sasha. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Anong ibig mong sabihin? Hinugot niya mula sa bag ang lokot na resibo at ang picture ng ama nitong si Diego. Nakita ko yan sa sasakyan ni Mama. Pakiramdam ko, siya ngayon ang kinikita ng mama ko. Sa tingin ko, si Tito Diego ang dahilan kaya naghiwalay sina Mama at Papa. At pakiramdam ko, si Mama rin ang dahilan kung bakit nag-aaway ang mga magulang mo at hindi rin sila maayos ngayon. Tinanggap yun ni Duke gamit ang parehong kamay. Parang hindi rin ito makapaniwala sa mga nakikita. Tahimik silang dalawa ng matagal. Pagkatapos, muling nagsalita si Duke. Kung ganon,
Sa tingin mo, may relasyon silang dalawa? Tumango si Sasha. Oo, hindi ko rin alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Sinusubukan natin silang ayusin. Akala ko kung mapaupo lang natin sila, maalala nilang pagmamahala nila. Ang mga binuo nila, magiging okay na. Pero may nangyayari na pala na ganito. Saka paano hindi lalakas ang hinala ko kung sabay ang mga magulang natin na may problema sa mga relasyon nila sa asawa nila. Natapos ang pag-uusap nila na para silang nakalutang sa mga nalaman nila. Wala naman nga kasi kahit isa sa kanila na mag-aakalang may lihim na relasyon ang kanilang mga magulang. At kung totoo man yon, magiging kasiraan pareho sa pamilyang mayroon silang dalawa. Hindi pumasok si Sasha sa paaralan isang umaga. Tinitigan niyang cellphone niya ng 10 minuto bago yun patayin at itapon sa ilalim ng unan. Wala namang saysay. Wala ni isang taong may sagot na gusto niyang marinig. Hindi mga guro, hindi mga kaklase, at lalong hindi si Duke. Dahil mula nang iabot niyang lahat ng patunay, may nagbago na sa pagitan nila. Pagsapit ng tanghali, hindi na siya mapakali. Paulit-ulit lang ang laman ng isip niya. Nasa bahay ang kanyang ina at walang duty ngayong araw. Patuloy pa rin nagkukunwaring walang nangyari. Pumunta si Sasha sa kusina at nadatna ng ina na nagbabasa sa tablet habang umiinom ng kape. "Hay anak," bati ni Agnes at hindi man lang lumilingon. "Ayos ka lang ba? Bakit hindi ka pumasok?" Hindi sumagot si Sasha. Nakatayo lang siya sa may pintuan habang nakapisil ang isang kamao doon. Lumingon si Agnes kay Sasha. "Anak, sabihin mo nga pang totoo?" Malamig na sabi ni Sasha. Napakurap si Agnes. Anong totoo? Na matagal mo nang tinatago bago pa po umalis si Papa. Kaya ba kayo naghiwalay kasi may kabit ka? At sinong kabit mo? Si Tito Diego? Ama pala talaga ni Dukma? Natigilan si Agnes sa mga sinabi niya. Nanginig ng bahagya ang hawak nitong tasa. "Saan mo nakuha yan?" "Sumagot ka na lang, Puma." Mariing sambit ni Sasha. Dahan-dahang ibinaba ng ina ang tasa. "Anak, komplikado to." "Hindi." Mariin siyang umiling habang namumuo ang mga luha. "Nakakadiri to, Mama. Bakit mo nagawa yun? Bakit kailangan mong lokohin si Papa? Bakit kailangan mo sirain ang pamilya natin at pamilya ng kaibigan ko?" Napasinghap si Agnes. Hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. Parang kahit ito, binabalot ng kahihiyang mismong ito rin naman ang gumawa. Lumapit si Sasha at tumaas ng boses. "May relasyon kayo ng tatay ni Duke. Gano'n na katagal?" Basa na ang mga mata ni Agnes sa mga luha. "Please, Sasha, huminahon ka." "Gano'n na nga sabi katagal, Mama." Napapikit na si Sasha sa sigaw na yon. Isang sandaling katahimikan ang namayani sa kanila. Maya-maya ay impit siyang napahikbi habang tinitingnan si Agnes na hindi pa rin makasagot. Galit na galit siya na nagawang manloko ng kanyang ina. Pagkatapos ay mahinang nagsalita si Agnes. Tatlong taon na. Parang nawala ng hangin si Sasha. 3 taon? Hindi naman namin plinano ni Diego. Hindi na lang talaga namin napigilan ang bugso ng mga damdamin namin. Nanginginig ang boses ni Agnes. Magkaibigan kami. Matagal na. Maraming bagay na naudlot sa aming dalawa. Pareho kaming nalungkot sa mga kasal namin. Tapos isang araw, hindi. Wala akong pakialam kung may unfinished business kayong dalawa sa isa't isa. Walang kahit anong rason na matatanggap ko dahil nagkasala kayo at sinaktan ng pamilya nyo. Umiling si Sasha habang nanginginig ang mga kamay. Hindi ka basta-basta naliligaw sa ganitong sitwasyon ng 3 taon. Naluluha na rin ang kanyang ina. Hindi ko intensyong saktan ka. Pero ginawa mo pa rin. Anong hindi mo intensyon? Sinungaling ka rin eh. Sigaw ni Sasha. Araw-araw kang nagsisinungaling sa akin. Sa amin na pamilya mo. Hinayaan mo ako maging best friend ng anak niya. Hinayaan mong magkwento ako sa iyo tungkol sa pamilya nila. Tungkol sa kanya.
habang patuloy kang nakikipagrelasyon sa tatay ng best friend ko. Lumapit si Agnes. Hindi yung ganon. Ganon na ganon yun. Kaya pala takot na takot kang magka-developan kaming dalawa ni Duke. Bakit? Anong balak yung dalawa ni Tito Diego? Magsama at magpakasal? Hindi pwede kasi magiging stepbrother ko si Duke. Ano? Gusto niyo tayong maging pamilya? Hibang na kayo. Sunod-sunod niyang singhal. Nawawala na ng pakialam kahit ina ang kausap. Sasha, intindihin mo naman ako. Bulalas ng nanay niyang si Agnes. Wow! Ma, ikaw na nga nagkamali. Ako pa ang iintindi sa'yo? Grabe ka, Mama. Grabe ka. Tumalikod si Sasha. Punong-puno ng luha ang mga mata at hingalang dibdib na para bang tinakbo ang buong syudad. Ayaw niyang umiyak pero hindi niya na rin talaga mapigilan ang kanyang emosyon. Sa mga sumunod na araw, hindi siya kinakausap ni Duke. Kahit pa magkasalubong sila, wala talaga silang pansinan. Para bang pareho na lang silang nilalamon ng galit at frustrations na nararamdaman nila. Sa kanya para kay Diego at si Duke naman para kay Agnes. At ang pinakamasakit, hindi niya ito masisi. Alam niya ang kalagayan ng kanyang kaibigan. Parang kahit anong comfort, walang kahit anong magpapagaan ng mga damdamin nila. Sa mga araw din na lumipas, araw-araw siyang pinapadala ng voice message ng kanyang ama. Marahil ay nasabi na ng mama ni Sasha na alam niya na ang tunay na dahilan kung bakit naghiwalay ang mga ito. Kumusta sa school, Sasha? Iniisip kita. Gusto mo bang mag-lunch tayo ngayon sa weekend? Pwedeng dito ka muna sa kondo ko. Sasha, alam kong marami kang iniisip ngayon. Hahayaan kita. Alam ko nasasaktan ka kaya hihintayin kita, anak. Miss ko ng boses mo. Tinitigan ni Sasha ang screen. May mga naisusulat siyang sagot pero binubura niya rin agad. Ano ba ang dapat niyang sabihin? Wala siyang tamang salita sa sakit na nararamdaman. Kaya tumigil na siya sa pagsagot. Haharapin na lamang niya ang kanyang papa kapag ayos na siya. At bahagya ng nakabuelo sa lahat ng nangyayari. Tanging si Calix lang ang naglakas loob pumasok sa ulap ng lungkot niya. Isang araw, hinabol siya nito malapit sa vending machine isang hapon. May lungkot ang kilay sa pag-alala. Sasha, mahinang tawag sa kanya ng binata. Hindi siya tumingin dito. Calix, pwede bang next time na lang? Wala kasi ako sa mood. Marami lang akong iniisip ngayon. Tumikhim si Calix. Iniiwasan mong lahat. Alam ko na may problema ka. Hindi ka naman ganito tahimik at nagmumukmuk palagi. Natawa siya ng walang gana. Pwede ba akong magsabi ng sikreto sa'yo? Ang totoo kasi, kabit ang nanay ko. Kabit din ang tatay ng best friend ko. Nakakainis. Pakiramdam ko, pati friendship namin ni Duke, masisira na lang talaga. Hinagod ni Calix ang likod niya. Alam kong hindi kayo masisirang dalawa. Maraming may alam na para na kayong magkapatid ni Duke sa sobrang close. Malalampasan nyo rin ang mga problema nyo. Hindi ikaw ang nanay mo. Mga magulang nyo naman na nagkamali. Pero hindi ibig sabihin na kailangan nyong madamay sa pagkakamaling yon. Umismid naman si Sasha. Iyan ang sinasabi ng mga taong wala nang ibang masabi. Hindi ko yun sinasabi para patahanin ka o paganin ang loob mo. Mahina niyang tugon. Sinasabi ko yon kasi totoo. Tumingin na si Sasha sa binata at bigla gusto niyang umiyak. Hindi dahil sa lungkot lang, kundi dahil may isang tao pa rin nandyan para sa kanya at hindi kasama sa kanyang mga problema. Bakit ka mabait sa akin? Bulong niya. Bahagyang napangiti si Calix. Kasi gusto kita. Napakurap si Sasha. Alam mo bang yan ang pinaka-bad timing na confession? Pasensya na. Noong prom ko pa sana gustong sabihin sa'yo. Kaso, natorpe na naman ako, Sasha. Matagal na kitang gusto. Mula pa nung 10 taong gulang tayo at sinusuntok mo si Duke kasi hinahatak niya yung hoodie ko. Natatawang sabi ni Calix at inaalala ang sandaling yon. Bahagyang ngumiti si Sasha. Kahit paano, gumaan ang kanyang kalooban. Nabaling sa iba ang kanyang atensyon.
Kaya naman, inihatid na siya pauwi ni Calix. Tahimik lang sila sa daan pauwi. Ayaw sirain ni Sasha ang katahimikan. Mas nakakaramdam kasi siya ng kapayapaan doon. Pagdating nila sa kalye nila Sasha ay huminto si Calix at humarap sa kanya. Salamat at pinayagan mo akong ihatid kita. Naninikip ang dibdib ni Sasha. Pakiramdam ko, galit na sa akin si Duke. Hindi sa tingin ko, sagot ni Calix. Nasasaktan lang siya. Baka nalilito katulad mo. Pero sigurado ako na hindi siya galit sa'yo. Hindi naman mapakali yun kapag hindi kayo magkabate. Tumingin siya sa sapatos niya. Hindi ko na alam kung kanina ako galit. Sa nanay ko, sa tatay niya, sa sarili ko. Pakiramdam ko, nalulunod ako sa dami ng problema ko, Calix. Tumango naman ang binata at marahan siyang niyakap. Malalampasan mo rin yan. Basta kapag kailangan mo ng kausap, tawagan mo lang ako. Pero ang problema ang kinakaharap ni Sasha, mas lalo lamang lumalala nang kumalat ang balita. Big deal pa yon sa mga kaklase nila, lalo na at coach sa basketball ang ama ni Duke sa kanilang paaralan. May mga kaklase pa siyang hindi niya alam kung bakit may lihim na galit sa kanya. Walang ibang ginawa kundi punteriyahin siya at pag-usapan. Pinipilit na lang ni Sasha na hindi pansinin dahil kapag mas lalo niya lang pinansin, hindi na matatapos ang issue at baka maging paulit-ulit na lang. Uy, Sasha, ganyan ka na ba talaga kagalit sa tatay ko para ipagkalat ang mayroon sa mga magulang natin? Hindi mo ginagamit ang utak mo. Tingnan mo nga, pinag-uusapan na tayo. Saad ng kanyang kaibigan na si Duke. Kumunot ang noon niya. Hindi na nagustuhan ang mga sinabi nito. Kanino? Anong sinabi? Sira ulo ka ba? Mukha bang sa akin manggagaling ang balitang yon? Anong tingin mo sa akin? Sisirain ko ang sarili ko dahil lang sa pinagagagawa ng mga magulang natin? Halata ang inis sa mukha ni Duke. Ha? Nanay mo naman ang sumira ng pamilya ko. Siya ang may kasalanan pero bakit parang kami ang mas sumasaro ng kahihiyan? Napakurap si Sasha. Wow, kami pa? Ano? Kami lang dapat ang mahiya, ganun ba? Sira ulo ka, Duke. Parehong magulang natin ang problema dito. Bakit? Sinira din naman ng papa mo ang pagsasama ng mga magulang ko. Akala mo ba madali ito para sa akin? Akala mo ba gusto ko ng atensyon? Akala mo ba hindi umiyak ang tatay ko gabi-gabi sa tawag? Nagtatanong kung anong mali ang nagawa niya. Akala mo ba nanay mo lang ang nasaktan? Ha? Wala ka ring utak, Duke. Nasaktan din ang tatay ko. Nasaktan din ako. Kung sinira ni mamang pamilya nyo, sinira din ni Tito Diego ang pamilya namin. Ano? Kasalanan ko na ngayon? Hindi. Sagot ni Duke, lumapit pa, tumataas ang boses. Kasalanan ng nanay mo. Pero ikaw, pinoprotektahan mo pa rin siya. Parang sampal ang tama ng mga salitang yun kay Duke na natahimik na lang siguro ito. Hindi rin naman kasi niya maintindihan ang punto kung bakit kailangan pa nilang mag-away ng binata ng dahil doon. Galit ako sa ginawa niya. Nanginginig niyang sabi. Galit ako na sinira niya lahat. Galit ako na tinago niya sa akin ang lahat. Galit ako dahil ginawa niya to. Na ikaw ang galit sa akin ngayon? Hindi ako galit sa'yo. Mahinang tugon ni Duke. Medyo nahimasmasa na sa mga ginawa nilang sagutan. Pero gusto mong magalit, di ba? Bulong niya. Dahil mas madali yun. Mas madaling ibuhos na lang sa ibang frustrations mo. Naiintindihan ko naman eh. Naiintindihan kong nararamdaman mo. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit ako ang kailangang sumalo niyan? Bakit parang ako pa may kasalanan? Gusto ko bang mga nangyari? Puno ng hinanakit na tinalikuran ni Sasha ang kaibigan niya. Sa sandaling yon, hindi lang pamilya nila ang nasira, kundi ang matagal nilang pagkakaibigan ni Duke. Dati, iniisip ni Sasha na isa siya sa mga babaeng sumusunod sa mga patakaran. Hindi dahil mahal niya ang mga yon, kundi dahil wala siyang dahilan para sumuway kahit na hindi naman siya babae kumilos. Kaso, ngayong unti-unti nang nagbabago ang lahat sa dating daloy ng takbo ng buhay nila, ngayon, nagiging parang teleserye ang pamilya niya na hindi niya matakasan. Ngayong tumigil si Duke sa pagtingin sa kanya na parang kapatid at matalik na kaibigan. Ano? Sasama ka sa amin, Sasha? Tanong ni Andy sa kanya habang inaalok siya ng yosi.
Kinuha niya naman yon, umihip sa kabinugang usok. Oo, sasama ako. Ang boring sa klase, san lakad? Sana kahit saan, basta hindi rito, ayoko munang umuwi. Ngumiti si Andy. Sige, tara na. Napadpad sila sa likod ng lumang bahay, kasama ang 3 estudyanteng halatang walang pake sa pag-aaral. Nakaupo sila sa mga lumang crate, nagpapasahan ng mumurahing alak, habang unti-unting bumababa ang araw sa kalawanging bubong. Nang iniabot ni Andy ang bote, hindi siya nag-atubili. Uminom siya. Mainit ang lagpas ng likido sa lalamunan, kaya bahagya siyang napaubo. Ano ba yung kasama mo, Andy? Masyadong baguhan. Natatawang sabi ng lalaking kasama nila. Tumawa naman si Andy. Si Sasha to, hayaan nyo. Madali lang yan makavibe sa atin. Hindi na lang siya nagsalita at nagpatuloy sa pag-inom. Mabuti na lang at hindi siya madaling malasing. Napatingin siya sa magjowang naghahalikan sa gilid nila. Nang makita niyang naglalampungan ang mga ito at pumasok sa lumang bahay, bahagya na siyang nailang. Pinilit niya na lang na hindi pagtuunan ng pansin yon. Tumawa na si Andy sa kanyang katabi. Hayaan mo na yung dalawa. May nangyayari na sa dalawang yan sa loob. Ito kasing lumang bahay na to, inabandona na. Walang masyadong pumupunta, kaya ang mga staff ng mga pasaway na estudyante at gumagawa ng kababalaghan. Oh, Sasha, inom ka pa. Tinanggap niya naman yon at uminom pa. Maya-may umuwi na rin naman si Sasha. Nagulat nga lang siya nang makitang nag-aabang sa tapat ng bahay nila si Calix. Bahagya siyang nahilo at napailing. Hindi agad nagsalita si Calix. Pinanood lang siya nito bago umimik. Namumula ka. Uminom ka ba? Bakit amoy yosi at alak ka? Napairap naman siya. Pakialam mo ba? Talaga, Sasha? May sakit sa boses na tanong nito. Alam ko may problema ka. Pero talaga bang sisirain mo ang buhay mo para lang dito? Nagkakating class ka na. Umiinom, nagyoyosi at sumasama sa mga kaibigan na alam mong masamang impluwensya sa'yo. Napairap naman si Sasha. Tinatry lang. Huwag kang OA. Saka huwag kang mangialam. Hindi naman kita boyfriend. At kahit boyfriend kita, hindi ko hahayaan na pakialaman mo ako sa mga bagay na ginagawa ko. Bahagyang hinawakan ni Calix ang kanyang mga braso. Mangingialam ako kahit hindi mo boyfriend. Mangingialam ako dahil concern ako sa mga bagay na ginagawa mo ngayon. Galit ka sa usok. Ayaw mo sa mga naninigarilyo, hindi ba? Noon ngang nadaanan natin yung tambay sa may bakery, halos masuka ka na. Nakatitig lang si Sasha sa binata. Nagbabago ang tao. Hindi. Sagot ni Calix at mas lumapit pa sa kanya. Nasasaktan ng tao at gumagawa ng mga bagay para lang hindi maramdaman yon. Nandito ako kasi may pakialam ako. Hindi mo pwedeng ipagpatuloy ito. Sasha, hindi ikaw to. Matalino ka, matatag ka, mabait ka. Itong ginagawa mo ngayong pagsira sa buhay mo, malayong malayo sa Sasha na kilala ko. Pasensya ka na, sabi niya at umatras para hindi siya nito mahawakan. Hindi ko alam na may guidebook kung paano malungkot ng tama. Ano bang magagawa niyo kung ganito ang paraan ko para makakope up sa sakit na nararamdaman ko? Hindi niyo rin naman kasi ako gets. Hindi naman kasi ikaw nawala ng best friend ng biglaan. Hindi ka nagising sa katotohanan yung nanay mo palang kontrabida sa kwento ng iba. At ang tatay ng best friend mo, kontrabida din sa buhay namin. Hindi ko nga alam. Mahinahon itong sagot. Pero alam kong unti-unting nawawala ang babaeng gusto ko. Parang sinakala ang dibdib ni Sasha. Nandoon pa rin naman siya. Wasak nga lang talaga. Pero baka talagang wala na. Dahil kahit mismo si Sasha, hirap na ring makilala ang kanyang sarili. Alam kong galit ka, sabi pa ni Calix na natiling kalmado pero may nginig na sa boses nito. Galit ka sa nanay mo, kay Duke, sa buong gulo na nangyayari ngayon sa buhay mo. Pero huwag kang malunod dyan, Sasha. Mas mahalaga ka kaysa rito. Mas malaki ka kaysa sa problema mo. Sinasabi mo lang to kasi gusto mong bumalik ako kay Duke. Kasi kaibigan mo rin siya. Umiling agad ang binata. Hindi. Hindi niya na ito pinatapos sa pagsasalita. Tinalikuran niya ito at pumasok na lang sa bahay. Hindi siya handang makinig sa mga bagay na sinasabi ni Calix. At ang mga bagay na iniiwas sa kanya ni Calix, mas lalo lamang lalala sa mga bagay na pinagagagawa niya.
Umalingaw-ngaw ang sampal bago pa man namalaya ni Sasha na ginawa niya yon. Baliw ka ba? Sigaw ni Angela na kanina pa nang aasar sa kanya at tungkol sa nanay niya. Nakatayo si Sasha, nanginginig, mabilis at mababaw ang paghinga. Ikaw ang mas baliw. Nangingialam ka ng buhay ng may buhay. Bakit? Ano bang ginagawa sa ng pamilya ko? Wala akong ginagawa sa inyong masama. Ikaw tong nagsisimula. Bakit? Totoo naman, di ba? Homewrecker ang mama mo. Hindi naman papatol dyan si Coach Santiago kung hindi makati ang nanay mo. Bulong ni Angela bago naganap ang lahat. Kaya siguro ganyan ka. Kunwari, lalaking kumilos pero paraan lang pala para makalapit sa maraming lalaki. Like mother, like... Hindi niya na napigilan. Nakipagsabunutan na siya kay Angela. May tumawag na sa mga teacher. Kaya ang ending, nadala sila sa guidance office. Magandang hapon po. Ako po si Agnes Reyes. Tinawag daw ako tungkol sa anak ko. Saad ng kanyang humahangos na ina. Nagsalita ang guidance counselor ng mahinahon at profesional. Hindi nakinig si Sasha hanggang sa umupo ang kanyang ina sa tabi niya. Hindi niya man lang ito nilingon. Suspended ka ng 3 araw, Sasha, sabi ng counselor. Seryosong bagay ang physical violence. Kahit pa sabihin natin na nauna si Angela, wala naman siyang ginawa para saktan ka physically. Ikaw ang unang nanugod at namisikal. Tumango ang kanyang ina at hindi siya tinitingnan. Subalit ramdam na ramdam niyang pagkadismaya nito. Nakatitig lang si Sasha sa kanyang sapatos habang tahimik ang biyahe pa uwi. Walang salita si Agnes. Mabigat ang katahimikan pero hindi yun ininda ni Sasha. Tinawagan ako ng advisor mo nung 1 linggo. Seryosong sabi ng kanyang ina. Sabi nila na wala ka sa klase. Napepeke ng excuse, palaboy sa labas ng campus. Hindi kita sinasaway dahil ayokong magkasagutan na naman tayo. Pero itong ginawa mo, sumusobra ka na, Sasha. Inalis ni Sasha ang sapatos. So? Ulit ni Agnes at hindi makapaniwala ang tono. Sasha, naririnig mo ba ang sarili mo? Nagkibit balikat si Sasha. Wala namang may pakialam sa ginagawa ko. Anong tingin mo sa akin? Nanay mo ako, may pakialam ako sa'yo, sabi ni Agnes sa kanya. Talaga? Singhal ni Sasha at nandun pa rin ang hinanakit para sa ina. Bakit 3 taon kang palihim na naging kabit ni Tito Diego? Huwag mo kong sabihin sa dapat na gawin ko kung anong tama at mali. Dahil sa ating dalawa, mas nakakahiya naman ang maling ginawa mo. Napalingon si Agnes at nakatanggap siya ng sampal mula rito. Tumulo lang ang mga luha ni Sasha. Batid niya na sumusobra na ang kanyang mga salita. Pero ang hirap lang talagang pigilan sa pagitan ng matinding emosyon na kanyang nararamdaman. Anak, tama na ma. Alam kong una pa lang, hindi mo na kami iniisip ni Sam. Nanginginig ang boses ni Sasha. Sinira mong lahat, nagsinungaling ka, at ngayon inaasahan mong magpakita ako sa school na parang okay lang ako? Lumapit si Agnes. Hindi mo pwedeng isisi lahat sa akin. Bakit hindi? Sigaw ni Sasha. Ikaw ang dahilan kung bakit umalis si Papa. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi na ako kinakausap ni Duke. Sinira mo ang lahat. Nagkamali ako. Pagkakamaling tumagal ng 3 taon? Singhal ni Sasha sa ina. Ang galing mo, ma? Ang galing-galing mo talaga. Tahimik na lang pagkatapos nun. Umakyat si Sasha, binagsak ang pinto ng kwarto at inihagis ang backpack sa sahig. Galit siya sa sarili dahil umiiyak na naman siya. Galit siya sa bilis ng pagtabas ng salita ng kanyang ina. Galit siya sa pagod, hindi ng katawan kundi ng kalooban niyang unti-unti nang nawawasak. Para bang ilang linggo nang tumatakbo ang puso niya sa marathon at ngayon ay tuluyan ang bumagsak sa dulo. Kinabukasan, bumaba siya at naamoy ang sinangag. Nasa kusina ang kanyang ina at tahimik na nagluluto. Kapansin-pansin ang namumugto nitong mga mata. Lumingon si Agnes saka tinuro ang mesa. Kumain ka na anak. Hindi ako gutom. Nanginig ang boses ng mama niya. Kumain ka pa rin. Dahan-dahan siyang umupo at huminga ng malalim. Tahimik sila ng ilang sandali.
Tanging tunog ng mga plato, kubyertos at maingay na si Sam na walang kaalam-alam ang nagsasalita. Pasensya ka na kung nasasaktan ka. Kung nasasaktan kita, anak, mahinang sabi ni Agnes. Hindi sumagot si Sasha. Hindi ko hinihinging patawarin mo ko agad. Tama ka, nagkamali ako. Nagkamali kami ni Diego at napagtanto na namin yon. Pero marami na at malaki na ang iniwan naming sugat sa kanya-kanya naming asawa. Kaya kahit ano pang ayos ang gawin namin, nahihirapan kaming bumalik. Hiling ko lang, sana huwag mong sirain ang buhay mo. Batid yun ni Sasha. Masyado nang malalim ang sugat. Kung noon, umaasa pa siyang magkakaayos ang kanyang mga magulang, ngayon ay nawala na ang katiting na pag-asang iyon. Tumingin si Sasha habang namumula ang mata. Hindi mo to kayang ayusin. Alam ko, sagot ni Agnes. Pero kaya kong manatili kahit galit ka sa akin kasi ako pa rin ang mama nyo. Napahiyaman kita, alam kong lilipas din ito. Dahil suspended, nanatili lang si Sasha sa bahay. Wala siyang magawa hanggang napatingin siya sa mga photo album. Malungkot niya yung binuksan na tiningnan. Pati wedding pictures ng mga magulang ni Sasha, malungkot at naluluhan niya ring tiningnan. Ano bang nangyari sa inyo? Garal-galang tinig na tanong ni Sasha. Masaya naman tayo dati Buo ang pamilya natin. Pero bakit ngayon? Tumulo ang kanyang mga luha sa larawan ng pamilya nila. Lahat sila nakangiti roon. Masaya lang na parang walang ideya na may nangyayari na palang kataksilan. Walang ideya na masisira na pala ang masayang pamilyang pinahahalagahan niya lang noon. Anak, mahinang tawag ni Agnes nang makita siyang umiiyak. Mas lalo siyang humikbi. Tinakpan niya ang mga mata na parang bata. Para rin siyang batang umaatungal doon. Sa unang pagkakataon, pinakita niya kay Agnes na naghihina na siya sa lahat ng mga nangyayari sa buhay nila. Mama naman kasi, bakit mo ginawa yun? Halos hindi na makahingang tanong ni Sasha. Ang saya-saya naman natin dati Bakit ngayon ganito na? Bakit ka nang haliwa? Bakit mo to ginawa? Nung nakipagrelasyon ka kay Tito Diego, naisip mo man lang ba kami? Bakit mo kami sinaktan ng ganito? Tumulo na rin ang mga luha ng kanyang ina. Napaluhod ito sa harapan niya habang nakaupo siya sa sofa. Hinawakan ang nanginginig nitong mga kamay ang tuhod niya. Sorry, patawarin mo ko. Alam kong walang tamang dahilan na kaya mong tanggapin sa mga bagay na nagawa ko. Nagkamali ako. Nagkamali kami ni Diego at nagsisisi na kami. Naging hibang kami sa pag-ibig na nabuo namin. Ni hindi na namin inisip ang mga asawa namin, pati na rin kayong mga anak namin. Nangarap akong ngayong hiwalay na kami ng papa mo, may pag-asang kami hanggang dulo. Pero pinili niya pa rin ang asawa niya. Pinili pa rin ni Diego na manatili sa asawa niya kahit isuka na siya para lang sa mga anak nila. Naninikip ang dibdib ni Sasha sa mga sinasabi nito. Ikaw, ganun pa bang gagawin mo, ma? Kasi kung oo, mas lalong hindi ko po kayang tanggapin dahil parang naging huling option nyo na lang po kami. Mas matatanggap ko pa po na hindi na kayo nagkaayos ni Papa kung wala na talaga. Sige, hindi na po ninyo mahal ang isa't isa. Sige, mas nakahanap na po kayo ng kapayapaan. Kayong dalawa ni Papa ngayong hiwalay na po kayo. Sige, tuluyan na po kayong maghiwalay. Pero sana kaunting delikadesa naman po. Kung mag-aasawa po ulit kayo, pwede po bang wag na lang si Tito Diego? Hindi ko po kayo maging stepfather ang taong naging kabit mo at sumira sa relasyon niyo ni Papa. Mas humagulgol si Agnes pero marahan din namang tumango. Siguro ay tinatanggap na walang magandang patutunguhan ang makapagtataksil na ginawa ng mga ito. Dahil sa pag-uusap na yon, bahagyang gumaan ang kanyang kalooban. May bigat pa rin pero hindi kasing tindi gaya ng mga nakaraang buwan. May ilang pa siya kay Agnes pero nakakapag-usap na sila nang hindi siya nagtataas ng boses. Malapit nang lumubog ang araw nang makita ni Sasha si Duke sa may gate ng bahay nila.
Si Duke na nakatayo lang doon at matagal niya nang hindi nakakausap. Uy, pangit! Sabi ni Duke na para bang hindi sila nag-away. Umawang ang bibig ni Sasha. Anong ginagawa mo dito? Hindi ka welcome dito. Umalis ka nga sa harap ng bahay namin. Kaso, bigla siyang inakbayan ng binata kaya nadala siya kaagad. Huwag kang mag-inarte. Hindi bagay sa'yo. Mahina niyang sinuntok ang dibdib nito. Bitiwan mo nga ako? Saan mo ba ako dadalhin? Tinakpan naman nito ang kanyang bibig. Ang daldal mo. Mag-usap lang tayo. Eto naman, makasigaw. Akala mo naman, hihilahin kita dyan sa may tubuhan. Anong tingin mo sa akin? Nanlaki ang mga mata niya. Maya-maya nagtalo na nga sila sa mga maliliit na bagay. Kung magbangayan silang dalawa, para bang hindi sila nag-away ng ilang buwan. Hinila ni Sasha ang jacket na suot ng binata. Ang kapal talaga ng mukha mo. Suot mo pa yung hoodie ko. Ibalik mo nga sa akin yan. Hindi ba't hindi na tayo magkaibigan? Ayoko nga. Akin na to. Maraming memories to. Lumayo sa kanya si Duke habang naglalakad. Eto ang suot ko ng unang beses akong kinis ni Freya. Ano? Naiirita niyang tanong. Ngumuso pa si Duke. Kiss nga. Ganito. Hindi ko makalimutan yon. Nakatatak sa utak ko. Mainggit ka, Sasha. Binasted mo kasi si Calix. Mabilis siyang lumapit dito at hinabol ang walang hiyang kaibigan niya. Hindi pa nga sila nagkakabate, grabe ng pangiinis na ginagawa sa kanya. Gayunpaman kahit ganon, alam ni Sasha na uri yun ng paglalambing nila sa isa't isa. Ilang sandali pa ay nakarating sila sa pizza parlor. Sinabi sa kanya ni Duke na ililibre siya nito. Bahagya siyang napangitin nang maalala nito na ayaw niya ng mga pineapple sa pizza. Habang kumakain, doon na sila matinong nag-usap. Bakit bigla mo na lang akong inayang magpizza? Anong tingin mo sa akin? Madadaan sa peace offering mo? Pagsusungit niya rito habang ngumunguya. Bigla naman itong inilayo ang kahon mula sa kanya. Ayaw mo pala. Bakit ako makain? Babawiin ko na lang. Naiinis namang hinigit ni Sasha pabalik ang kahon. Grabe! Ilang buwan na tayong hindi nag-uusap. Wala ka pa rin character development? Umismid naman si Duke. Wawa! Coming from you, Sasha. Ikaw nga itong naging pariwara agad ang buhay na wala lang ako. Ay nako, hindi talaga dapat ako mawala sa buhay mo bilang kaibigan mo. Masisira ang buhay mo. Nag-aalala na si Calix sa'yo. Hindi ba't crush mo yun? Bigla mo na lang binasted. Pakialam mo ba? Pamimiloso po niya rito. Muli silang natahimik at nagpatuloy sa pagkain. Parang kain construction worker silang dalawa. Nang mabusog, muling naglakad-lakad. Wala pa silang balak umuwi, kaya nag-basketball na muna sila. Kailan ka hihingi ng sorry sa akin, Duke? Ang taas ng pride mo, no? Sabi ni Sasha pagkatapos ishoot ang bola. Hindi na ito nakapag-agawan ng bola at tumitig sa kanya. Sorry, pasensya na. Hindi ko alam kung paano ako sisimulan. Nahihiya ako sa'yo. Nahihiya ako kasi nasaktan kita. Dahil lang nasasaktan din ako. Hindi ako nag-isip ng maayos. Pareho lang din pala tayong biktima sa mga bagay na nangyayari sa mga magulang natin. Napabuntong hininga si Sasha. Mabuti naman at inamin mo. Pero, sorry din. Sorry sa mga nasabi ko sa'yo. Sa pagkakataong yon, nagyakapan na silang dalawa. Nang maghiwalay, nakita nilang pareho silang naluluha. Kaya naman, pareho silang humakbang paatras at dering-diri sa isa't isa. Subalit maya-maya, umalpas na rin naman ang mahinang tawa mula sa kanila. Best friends pa rin ah, nakangiting sabi ni Sasha. Tumango naman si Duke. Siyempre, best friend pa rin hanggang dulo. Duke! Boses yun ni Freya na kararating lang. Lumapit agad ito sa boyfriend nito. Napatingin naman siya kay Calix na kasama lang na dumating ni Freya. Nang humakbang ito palapit sa kanya, umiwas agad siya ng tingin. Bakit? Umiiwas ka na naman? Tanong ni Calix sa kanya. Maliligaw ulit ako. Busted ba ulit? Napasinghap si Sasha. Pwede naman. Pwede pa, nahihiya lang ako. Pasensya na sa mga inasal ko. Hindi na nga ako babaeng-babae kumilos. Natuto pang uminom ng alak at magyosi. Pasensya. Hindi niya na naituloy pang sasabihin.
Hinila na kasi siya palapit ng binata at mahigpit na niyakap. Namiss kita. Calix, mas lalo pa itong yumakap. Huwag mo nang uulitin yon. Wala namang problema sa akin kung hindi ka babaeng-babae kumilos. Ang mahalaga lang sa akin, hindi mo sisirain ang buhay mo dahil lang sa mga bigat ng problemang dinadala mo. Sumubsob na lang si Sasha sa dibdib nito. Sa pagkakataong yon, alam niyang isa ring pagkakamali na masyado siyang nagpalamon sa kanyang mga suliranin. Hindi niya nakita na may mga tao rin pala na nag-aalala sa kanya. Mga taong handang dumamay kapag nabibigatan na siya sa bawat hamon ng buhay. Isang araw, habang walang pasok, pumunta na muna si Sasha sa kondo ng kanyang ama para bumisita. Ganoon kasi ang naging co-parenting setup ng kanyang mga magulang sa kanilang dalawa ni Sam. Sasha, sabi ng kanyang ama, nandito ka na pala. Sabi mo po, lunch? Mahina niyang sagot. Kaya heto ako, ilang araw po ako rito, Papa. Tumabi si Conrad at bahagyang umiti. Welcome sa kondo ko. Sana next time kayong dalawa na ni Sam. Nililinisan ko rin ang kwartong tutulugan mo. Napangiti ng kaunti si Sasha habang pumapasok. Kahit lalaki ang papa niya, malinis at organized talaga ito sa bahay. Mas malinis pa nga ito kaysa sa kanyang ina. Sinigang? Tanong ni Sasha. Sinigang po ang ulam? Oo, paborito mo. Sagot ng kanyang ama. Siya na ang naghain ng pagkain. Nagsimula na silang kumain. Medyo naninikip ang kanyang dibdib. Na-miss niya na ang luto ng papa niya. Kumusta ang school? Tanong ni Conrad sabay upo sa harap nito. Okay naman po. Medyo bumabawi na po sa mga bumabakang grades. Napabayaan ko po kasi. Diretsong sagot ni Sasha sabay kuha ng sabaw. Napakurap si Conrad. Pasensya ka na. Nabalitaan ko na nag-guidance ka din daw. Bakit may sinaktan ka? Bahagyang napayuko si Sasha. Nahihiya sa mga pinagagagawa niya nitong mga nakaraang buwan. Pasensya na po. Naging matigas po ang ulo ko. Tipid ng umiti ang kanyang ama. Hayaan mo na. Naiintindihan ko naman ang mga pinagdaanan mo. Alam kong nasasaktan ka lang sa nangyari sa amin ng mama mo. Hindi tama ang mga ginawa mo pero naiintindihan ko, Sasha. Tahimik silang kumain pagkatapos nun. Parang may marahang humawak sa kanyang puso na tuluyang nagpawala ng bigat na nararamdaman niya. Sumandok muli si Sasha. Ikaw pa rin po ang pinakamasarap magluto ng sinigang? Hindi pa rin nawawala, no? Bahagyang ngiti ni Conrad. Masarap pa rin talaga ako magluto, anak. Habang kumakain, may isang bagay na hindi mapigilang itanong ni Sasha. Kailan mo po nalaman ang tungkol kina Mama at Tito Diego? Dahan-dahang tumingin sa kanya si Conrad. Hindi agad, pero matagal na ako may hinala. Hindi isang malaking revelasyon. Unti-unti ko lang nalaman. Hanggang sa ang paulit-ulit na sakit, nakakamanhid na para sa akin. Kaya siguro nang kinompronta ko ang mama mo, parang nawalan na rin ako ng emosyon at gana sa lahat ng nangyayari sa aming dalawa. Kilala mo naman kami, anak. Mahinahon man kaming mga tao, pero mas matindi ang sakit para sa amin. Napalunok si Sasha. Bakit hindi mo po sinabi sa akin? Kasi ayokong kabuhian niyo siya. Ayokong masira ang relasyon niyo sa mama ninyo dahil nanay niyo pa rin siya. Sa akin siya gumawa ng kataksilan pero hindi ko rin naman maitatanggi na naging mabuti siyang ina sa inyo. Bahagyang umiwas ng tingin si Sasha dahil hindi niya maamin na guilty rin naman siya roon. Kinamuhian ko rin po siya pa. Ang hirap naman po kasing hindi magalit sa kanya dahil nasira po ang pamilya natin. Dumating nga po sa point na sinisi kita sa pag-alis. Inisip ko kung bakit kailangan mo pa pong umalis kaysa ayusin na lang ang pagsasama niyong dalawa ni Mama. Naghahanap po ako ng pwedeng sisihin dahil hindi niyo naman po kami binibigyan ng sapat na paliwanag. Huminga ng malalim ang kanyang ama. Alam mo, anak, ilang beses kong sinubukang ipaglaban ang pagsasama namin. Ilang beses kong inulit patawarin ang mama mo. Pero paulit-ulit lang ang nangyayari. Mas lalo lang lumalala ang mga pagtatalo namin. Kaya nagdesisyon na lang kaming maghiwalay. Kasi magkasama man o hindi, makakasakit din yun sa inyong dalawa ni Sam.
Galit ka pa rin po ba sa kanya? Tanong ni Sasha. Tinitigan ni Conrad ang mga kamay. Hindi na. Pinatawad ko si Agnes. Hindi dahil humingi siya ng tawad. Hindi dahil karapat-dapat siya. Kundi dahil ayokong ituro sa inyo ni Sam kung paano magkimkim ng galit gaya ng ginawa ko noon. Masama siyang asawa pero nanay niyo pa rin siya. Napayuko si Sasha. Pilit pinipigilan ang luhang papatak na. Papa, bakit po ba ang bait mo? Inabot nito ang kamay niya at marahang hinawakan. Hindi mo kailangang patawarin siya ngayon. Pero wag mong hayaang lamunin ka ng galit. Napakaganda ng personalidad mo, Sasha. Sayang kung matabunan yan. Kinagat ni Sasha ang labi habang naninikip ang dibdib. Bahagyang hinigpitan ni Conrad ang pagkakahawak sa kamay niya na para bang sinasabi sa kanya na magiging okay din ang lahat. Anak kita, malakas ka, mabait, matigas ang ulo at sobrang talino. At kahit maligaw ka man, nandito lang ako. Lagi kang may uuwian. Lagi kayong may uuwian ni Sam. Pinunasan ni Sasha ang tumulong luha sa kanyang pisngi. Mabuti na lang nakapunta na siya sa kondo ng papa niya. Kahit paano, nalinawan si Sasha sa mga bagay na bumabagabag sa kanya. At batid niyang sa pagkakataon na yon, mas handa na siya para sa bagong simula. Pero paano ba gagawin ni Sasha ang magsimula kung may mga taong hindi makausad katulad ng gusto nilang gawin ni Duke? Basketball tayo bukas ah. Wala kaming date ni Freya. Sabi sa kanya ni Duke habang naglalakad sila pa uwi. Umismid naman si Sasha. Ayoko, hindi ako pwede bukas. May date kami ni Calix. Nanlaki ang mga mata ni Duke. Grabe ka na, Sasha. Kaka-date nyo lang ng isang araw, date na naman. Wala ka ng time sa best friend mo ah. Tapusin na natin ang pagkakaibigang to. Agad niya naman itong binatukan. Kung makapagsalita ka, parang hindi lang ako ang nakikiagaw ng oras sa inyo ni Freya. Pambansang third wheel na nga ako sa inyong dalawa. Saka mo lang naman ako naaalala kapag busy si Freya. Kaya ngayong ako naman ang may boyfriend, neck-neck mo, Duke. Taste your own medicine. Mag-basketball ka mag-isa mo. Ah, ganon. Natatawang sabi ni Duke at na-headlock pa siya. Wala tuloy silang ginawa kundi magkulitan. Napapairit siya sa daan dahil sa lakas manghampas ni Duke. Kung maituring siya, parang kinakalimutan na talagang babae siya. Kaya mas madalas, boyfriend niya na lang na si Calix ang gusto niyang kasama. Kaso, natigilan sila sa pag-aasaran nang makitang ina ni Duke at ang ina ni Sasha sa labas ng kanilang bahay. Sumisigaw ang mama ni Duke at pinapahiya ang mama niya. Totoo naman, Agnes! Traidor ka! Kabit ka! Walang hiya ka eh! Tinuring kitang kaibigan! Bulalas ng ina ni Duke. Halos mabaliw-baliw ako kakaisip kung sino ang kabit ng asawa ko. Ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataong kumprontahin ka dahil gigil na ako sa'yo. Umiwas ng tingin si Agnes. Halatang nahihiya na sa mga kapitbahay nila. Ano pa bang gusto mo? Tinigil na nga namin ni Diego ang namamagitan sa amin. Ikaw nang pinili niya. Oo, akong pinili. Bruha ka? Ako ang asawa, malamang. Bulalas ng ina ni Duke. Pero akala mo ba, palalagpasin ko ang mga ginawa niyo sa akin? Ginawa niyo akong uto-uto. Mabaliw-baliw na ako sa kakaisip kung sino ang kabit ng asawa ko, pero ikaw lang pala. Ikaw pa na kaibigan ko? 3 taon. 3 taon kayong may relasyon. Wala kaming kaalam-alam. Ano, masarap bang asawa ko? Ha? Lumapit agad sila ni Duke sa kanya-kanyang mga ina. Umawat na sila sa gulong nangyayari. Mabuti na lang din, dumating na si Diego para umawat. Nang makapasok sa bahay, hindi na napigilang maiyak ni Agnes. Ano pa bang gusto ng babaeng yon? Umiiyak na tanong ng kanyang ina. Tumigil na nga kami ni Diego. Siya na nga ang nanatili. Bakit kailangan niya pagmamahiya? Napabuntong hininga si Sasha. Mama, hindi natin masisisi si tita kung galit na galit siya sa'yo. Nasira pa ang marriage nila ni Tito Diego. Kahit na pinili nilang magkabalikan, hindi na pumawawalang lamat nun. Sinapo ng kanyang ina ang ulo nito. Pahiyang-pahiya na ako dyan sa labas at sa mga kapitbahay natin. Ano bang gagawin ko? Paano ba tayo magsisimula ng ganito? Hindi niya rin alam
Walang ideya si Sasha sa pwede nilang gawin. Naiinis din siya sa mga nangyayari, pero natutunan niya ng maging kalmado sa bawat sitwasyon. Wala namang maidudulot na maganda kung sasabay pa siya sa problema. Nang gabing yon, nakita niyang aligaga ang mama niya, kaya inintindi niya na lang. Nalaman na rin ng kanyang ama na si Conrad ang nangyaring panunugod. Kaya naman, umuwi na muna ito para pag-usapan ang mga bagay-bagay. Pupunta kayo sa bahay ng mama mo. Sa isla yun, Agnes. Mahihirapan akong bisitahin o makita ang mga bata. Pumayag na nga ako na mas matagal sa puder mo ang mga bata. Gusto mo pang ilayo? Saad ng kanyang amang si Conrad. Mas lalo namang naluha si Agnes. Anong gagawin ko? Hindi ko naman sila gustong ilayo mula sa'yo. Pero hindi ko na rin talaga kinakayang kahihiyan dito sa atin. Pinag-uusapan na ako. Alam ko namang ako ang nagkamali. Alam kong ang kapal ng mukha ko para hilingin sa inyo na kayo pang mag-adjust. Pero kung mananatili ako rito na ganito, maaapektuhan na naman ang mga bata. Ayoko nang mangyari yon. Napabuntong hininga ang kanyang ama. Okay, mangupahan na lang muna kayo. Ako na muna ang magpopondo. Total, nasa iyo naman ang mga bata. Dalhin mo na lang sila malapit sa kondo ko. Basta huwag kayong pupunta sa isla. Ayoko rin namang ibenta natin tong bahay. Marami tayong gamit dito at nandito ang mga alaala ng mga bata. Balang araw ay babalikan din nila ito. Ayaw manisa siya sa desisyon na yon. Wala na rin naman siyang magagawa. Para sa kapayapaan ng pamilya nila yun ni Duke, kaya yun ang pipiliin niya kahit na may maiiwan pa nga siya. Aalis kayo? Tanong ni Calix sa kanya. Tumangon naman si Sasha. Oo, doon na kami titira sa Makati. Alam mo na naman siguro ang nangyayaring gulo dito, di ba? Hindi na magiging maayos yon. Napalunok si Calix. Hindi ko kayang long distance relationship, pero kakayanin ko naman. Basta palagi mo akong tawagan at i-text, please. Sisikapin ko rin na makapasa sa university na pangarap nating pasukan para pagdating ng college, magkasama na tayo. Bahagya siyang natawa at tumingin sa boyfriend niya. Kung makapagsalita ka, parang pakakasalan mo na ako ah. Mga bata pa tayo, Calix. Parang sure ka na sa akin? Marami pang pwedeng mangyari. Marahan namang tumango si Calix habang pinaglalaruan ang kanyang mga daliri. Marami nga. Mas lalong lalalim ang damdamin natin sa isa't isa kahit na malayo ka sa akin. Mas marami tayong magiging plano. Matutupad natin ang mga pangarap natin. Magkakatrabaho, magpapakasal, magkakaroon ng mga anak. Hindi niya mapigilang tumawa ulit. Ang advance mo namang mag-isip. Paano kung niloko kita o niloko mo ko? Hindi naman kita kayang lokohin. Gusto ko kasi kung sino ang first girlfriend ko, siya na rin ang last. Saka itong pagsasama natin, pareho naman tayong ready mag-commit. Choice natin mahalin ang isa't isa. Kaya wala akong pangamba. Isa pa, aaminin ko, lumaki ang ulo ko kasi palaging sinasabi sa akin ni Duke na crush na crush mo ako nun, dati pa. Nanlaki ang mga mata ni Sasha. Ang siraulo na yon, binubuko niyang mga sikreto ko sa'yo ah. Humalakhak naman si Calix at inakbayan siya para mapasandig sa dibdib nito. Okay lang yon, crush din naman kita dati pa. Ang inis ay umusbong kay Sasha. Nawala agad dahil sa sinabi ng binata. Yumakap na lang siya sa kanyang boyfriend at pinanggigilan ito. Siguradong mamimiss niya na ng sobra si Calix. Si Duke lang talagang hindi. Uy, Mare, kahit nasang lupalop ka pa ng mundo, hindi mo matatakasan ang katotohanang ako ang nag-iisang best friend mo. Sabi ni Duke nang paalis na sila. Naiinis siyang tumingin sa kanyang kaibigan. Maghahanap ako ng maraming kaibigan doon, yung hindi katulad mo. Nakakaumay ka na kasi, Duke. Sus, uy, bumalik ka pa rin dito ah. Ninang ka, Sasha. Bubuntisin ko next year si Freya. Nakangising sabi ni Duke. Nanlaki ang mga mata ni Freya at hiyang-hiya sa kawalang hiya ng sarili nitong boyfriend. Duke, ano ba? Baka may makarinig. Baka maisip nila na may ginagawa tayo. Matataga ka talaga ni tatay. Ngumisi naman si Sasha. Sige, hayaan mong habulin ang taga ng tatay mo, Freya. Para naman mabawasan yung kalokohan. Alam kong stress ka na dyan sa kaibigan ko na yan. Natawa na lang din si Freya at niyakap siya. Mag-iingat ka, Sasha.
Mamimiss kita pero alam ko magkikita pa tayo. Hinagod ni Sasha ang likod nito at napangiti. Mamimiss din kita. Tatawag naman ako para mga musta. Kapag sinaktan ka ni Duke, tawagan mo lang ako at uuwi ako para sa pakinyan. Maya-maya'y si Duke naman ang yumakap sa kanya. Pasensya na sa lahat. Pasensya na talaga. Salamat din. Mahal kita bilang best friend ko. Dumami man ang kaibigan ko, ikaw pa rin ang nakakaangat para sa akin. Parang kapatid na kita kaya mamimiss kita. Maraming nangyari sa mga buhay nila ni Duke. Nakakatoreta ng utak pero kinaya naman nila. At kakayanin pa nila yon habang nananatili ang kanilang pagkakaibigan. Sila naman ang nagyakap ni Calix. Kay Calix siya nagtagal dahil naglalambing pa. Hindi rin naman mahigpit ang mga magulang ni Sasha kung mayroon siyang boyfriend. Mas nagulat pa nga ang mga ito dahil parang suntok sa buwan na magkaroon siya ng boyfriend. Nang makasakay sa sasakyan, huling beses niyang tinitigan ang bahay nila. Mapait siyang napangiti. Nakakalungkot pero alam niyang balang araw, babalik din siya roon kasama ang mga bagong alaala. Nang makalipat sa Makati, naging maayos ang mga buhay nila kahit paano. Nasa kolehiyo siya nang magkaroon ng kanya-kanyang relasyon sina Conrad at Agnes. At sa pagkakataong yon, pinilit na lang nilang intindihin. Hindi rin naman basta pumili ang mga ito. Pumili ang mga magulang nila ng bagong partner na tiyak na maganda ang pagtrato sa kanila ni Sam. Ate, bakit ganyan sila, mama at papa? Tanong ng kanyang kapatid. Bakit may kanya-kanya silang boyfriend at girlfriend? Balungkot siyang napangiti. Kasi hiwalay na silang dalawa. Nagsasama lang sila minsan para sa atin. Pero hindi na sila mag-asawa. Saka okay na rin yon. Mas malaki ng pamilya natin. May bahagi pa rin kay Sasha na nalulungkot pero sa pagkakataong yon, mas pipiliin niya ang kapanatagan. Inabalan na lang ni Sasha ang kanyang sarili sa pag-aaral, pakikipag-ugnayan sa mga dating kaibigan at kay Calix. Sinigurado niya rin na hindi siya mawawala sa tabi ng kanyang kapatid na si Sam. Masyado pa kasi itong bata para maintindihan ng lahat. Ayaw niyang maramdaman ito na sobrang laki ng pagkukulang ng mga magulang nila. Gusto niyang lumaki pa rin ito ng maayos. Calix! Masayang tawag ni Sasha at agad na tumakbo at yumakap kay Calix. Halos magpabuhat na rito. Sobrang miss na talaga niya ang kanyang boyfriend. Miss na kita! Naiiyak ako. Humigpit ang yakap ni Calix sa kanya at hinalikan ng kanyang buhok. Dito na ako magbo-board. Nakapasa ako sa university kung saan ka pumapasok. Mas lalo siyang napangiti. Simula ng araw na yon, mas madalas na silang magkasama. Nagiging busy pero may time pa rin para sa isa't isa. Sabay nilang inabot ni Calix ang mga pangarap nila, nakatapos sa pag-aaral at nagkaroon ng mga trabaho. Ikakasal na kayo? Nakangiting tanong ni Duke nang umuwi sila sa kanila. Tumangon naman agad si Sasha at ipinagmamayabang ang singsing sa kaibigan niyang si Raulo. Ang ganda ng singsing ko! Organize kasi si Calix. Ikaw, balita ko. Hindi mo binigyan ng singsing si Freya. Binuntis mo na agad. Napakamot naman si Duke sa batok at inakbayan ng asawa nitong namimilog na ang tiyan. Isusunod na ang kasal namin sa simbahan. Kasal na naman kami pero syempre, ibibigay ko pa rin ang pagkakataon kay Freya ng isang magandang kasal. Ang tagal ko lang kasing nagtimpi. Muntik na kami magkahiwalay. Nag-aaway kami. May nangyari. Kaya yan, nabuntis ko. Pero wala naman akong pinagsisisihan. Asawa ko na siya ngayon. At sinong may sabing wala akong ibinigay na singsing? Meron nga, tignan mo. Mas mahal pa sa singsing na binigay ng Calix mo. Minsan lang silang magkita ni Duke. Pero ang bangayan nila sa isa't isa, wala pa ring ipinagbago. Kung hindi pa sila pipigilan ng mga kapareha nila sa pagtatalo at pagyayabangan, hindi pa sila titigil. Lumipas pa ang mga buwan, tuluyan na silang ikinasal ni Calix. Katulad ng inaasahan, nandoon si Duke kasama ang asawa at anak nito. Mawawala ba naman ang best friend niyang may malaking bahagi sa kanyang buhay? Nagkita-kita rin sa kasal ang mga magulang nila. Matagal na panahon na rin naman at marami na ang nangyari. Kaya kahit na walang gaanong pag-uusap, naging civil pa rin sa isa't isa ang mga ito para sa kanila. Panahon na lamang nga talaga ang magpapahilom ng mga sugat sa puso nilang lahat.
Wala ka talagang kwenta, Mare. Bulala sa kanya ni Duke. Nasa gate pa lang siya ng bahay nito. Sinabi ko na nga na ikaw ang ninang nitong pangalawa namin ni Freya. Tapos ang bagal mo raw mag-ayos, sabi ni Calix. Mag-aayos pa. Pangit mo naman. Napairap na lang si Sasha. Sorry ha, hindi lang naman kasi ikaw ang may anak dito. Ikaw kaya magkaroon ng anak na kambal na sabay mong inaasikaso. Ewan ko lang kung hindi ka malit sa mga ganap mo. Tara na nga, sabi pa ni Duke. Natawa na lang sina Calix at Freya habang nagtatalo sila. Alam kasi ng mga ito na hindi pa rin natatapos ang mga bangayan nila ni Duke. Magagantihan pa sila kapag may pagkakataon. Gayunpaman, healthy relationship naman ang mayroon sa kanilang dalawa. Magandang samahan ng pagkakaibigan na muntik ng mabuwag pero muling naging matatag. At kahit minsan nakakaasar, nakakapikon at nakakainis na maging kaibigan ng isang Duke, paulit-ulit pa rin hihilingin ni Sasha sa Diyos na ito ulit ang maging kaibigan niya sa mga susunod pang buhay. Ipinapaalala sa atin ang kwentong ito na kahit ang pinakamatibay na ugnayan ay kayang subukin ng mga katotohanan na hindi naman natin hiniling na malaman. Maaari tayong lahat ay minsang naligaw, nasaktan o iniwan, pero banayad nitong ipinapaalala na kaya pa rin nating piliin ang paghilom kaysa puot na ating nararamdaman. Muli, ako po si Skylar Goro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.